Isang pinagpalang araw po muli sa inyong mga minamahal na mga kapatid. Pinagpalang araw ng ating Panginoon. Kumusta po kayo? Sa aking mga kaibigan dito sa Facebook Live, kinagagalak po muli na sa inyo ay maglingkod sa oras na ito at magbahagi ng salita ng ating Panginoon. At ako'y umaasa na saan man kayo naroon ay makapagbigay ng pag-asa ang ating pag-aaralan sa oras na ito. At aking naisip na at dinadalangin sa ating Panginoon na itong pag-aaral natin ngayon ay maging gabay natin sa pagtuklas ng kung ano yung katotohanan at kung ano yung mensahe ng Diyos na napapanahon sa bawat sa atin sa oras na ito. Kung kaya nga't aking hinihiling na kung ano man po ang inyong mga katanungan, isulat nyo lang po sa akin, message nyo ako. At kung kayo po ay mayroong mga ballpen o papel, sulat lang po ninyo ang ating pag-aaralan sa ngayon upang ma-review po ninyo. O kaya naman ay puntahan ninyo yung aking account sa YouTube. At akin pagkatapos po nitong ating pag-aaral, kinabukasan ay aking inilalagay po sa YouTube para upang kung makaganon ay makita ng lahat ng mga tao. Ito po ay open para sa lahat. Kaya ito ay isang pagpapala sa inyo at sa akin na nawa ay makatulong ang bagay na ito. At sa oras na ito, bago tayo magpatuloy sa ating pag-aaral, ay tayo muli yumukong muli sa ating panalangin. Kagalang-galang po naming Diyos, sa mabanal namin makapangyarihan sa lahat. Sa oras na ito, mahal namin Panginoon, isang malaking karapatan at pagkakataon muli at pagpapasalamat na aming ibinabalik sa inyo sa pagkakataong kami makapag-aral ng inyong salita. Maraming salamat na inyong bubuksan ang aming puso at kaisipan sa pag-unawa nito upang kung makaganon ay malaman namin kung ano ang daan ng katotohanan at lalo't higit sa pagtanggap namin sa aming Panginoong Hesus bilang personal naming tagapagligtas. Pagpalain ng bawat isa na nakikinig dito sa Facebook Live at sa YouTube. Maraming salamat sa inyong pagdinig sa aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Nais kong ibahagi po sa ating pag-aaral sa ngayon ang The Message of Hope. Ang mensahe at pabalita ng kaligtasan na napapanahon sa bawat isa sa atin. At ang pagkakataong ito ay ating itoon, mandali, upang tunghayan natin kung ano ang pabalita ng Diyos sa inyo at sa akin. Noong nakalipas na pag-aaral natin, ay ating natunghayan ang may kinalaman sa Trinity, and then the same time, pinag-aralan natin yung pagka-Diyos ni Jesus, ni Jesus, and then yung pagka-Diyos ng Banal na Espiritu. At yung panghuling talata na natin pinag-aralan doon, na ating binasa, ay masumpungan doon sa John 3. Na ang sabi doon ay, the wind blows where it wishes. And you hear the sound of it, but cannot tell where it comes from and where it goes. So is everyone who is born of the Spirit. So yun po ang siyang ating panghuling talata na nakalipas, na kung saan ay paano nakikita raw natin. Ang sabi doon, yung the wind blows where it wishes, but you hear the sound of it, but we cannot tell where it comes. Hindi po natin masasabi kung saan ito nanggaling o kung saan ito patutungo. Kung kaya nga't ang sabi po ng talata sa atin, ganun din ang mga isinilang, pinanganak ng Espiritu. Kung kaya nga't ngayon ay ating pag-aaralan, ano ang mensahe ng pagkapanganak o ano ang tunay na panganganak na idinidiin ng banal na kasulatan. The right baptism, part 1. Ngayon po ang part 1, and then next week po ang part 2. Sa dahilan na ako po ay mayroong appointment sa Thursday,
Kaya next week na lang po ulit yung ating susunod na pag-aaral. The right baptism. During the time of Jesus with his disciples, he mentioned to his disciples before he left in Matthew 28, verses 19 and 20, "Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit." So ito po ang sinabi ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad. Make disciples all nations, baptize them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Dito sa talatang ito makikita rin po natin yung Trinity o yung tatlong pagka-Diyos sa Godhead. The Father and the Son and the Holy Spirit. So we will baptize them. After preaching the gospel to all nations, teaching them to observe all things that I have commanded you, and lo, I am with you always, even to the end of the age. Amen. Ano po ang sabi dito ng talata, mga minamahal na mga kapatid? Pagkatapos na sila ay mabautismuhan, turuan sila na kanilang ganapin ang lahat ng mga iniutos sa atin ng ating Panginoon. At narito ang sabi niya, ang kanyang pangako sa inyo at sa atin. Ako'y sa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Iyon yung pangako ng Diyos sa inyo at sa atin. Sa ating lahat. Now you may say and ask a question to us. What is the right baptism that Jesus talks about after that? Baptism is mentioned 80 times in the New Testament. 80 times po na nabanggit ang may kinalaman dito sa bautismo. At ang sabi po ng talata, kung saan nakausap ng ating Panginoong Hesus si Nicodemus, na masumpungan natin doon sa John chapter 3, verses 1 to 4, says there, "Now there was a Pharisee, a man named Nicodemus, who was a member of the Jewish ruling council. And this Nicodemus, he came to Jesus at night and said, Rabbi, we know that you are a teacher who has come from God. For no one could perform the signs you are doing if God were not with him." Yung po ang pagkakasabi ni Nicodemus sa ating Panginoong Hesus. And then, Jesus said to him, Jesus replied, truly, I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. Walang sino man daw po na makakapasok sa kaharian ng Diyos maliban na sila'y ipanganak na muli. At nagtanong si Nicodemus sa ating Panginoong Hesus sa verse 4, how can someone be born when they are old? Nicodemus asked, surely they cannot enter a second time into their mother's womb to be born. Yun po yung pagkaunawa ni Nicodemus doon sa binanggit ng ating Panginoong Hesus ng pagkapanganak na muli. Makakapasok pa nga ba na pangalawa doon sa sinapupunan o sa womb ng kanyang ina para panganak na muli? Subalit binanggit ng ating Panginoong Hesus doon sa verse 5, I tell you the truth, no one can enter the kingdom of God unless he is born of water and the Spirit. Walang sino raman po, sinasabi sa atin ng ating Panginoong Hesus na walang sino man ang makakapasok doon sa kaharian ng langit, maliban na sila ipanganak ng tubig at ng Espiritu. So yung pagkapanganak ng tubig at ng Espiritu ay napakahalaga upang kung magkaganoon ay tayo ay makapasok
doon sa kaharian ng Diyos. Maliwanag po na nagbigay ang ating Panginoong Hesus ng halimbawa sa atin kung paano ang tunay na pagkapanganak ng Banal na Espiritu, ng tubig at ng Banal na Espiritu. Ito'y sa pamagitan ng bautismo na kung saan ay nagbigay halimbawa ang ating Panginoong Hesus sa bawat isa sa atin na masumpungan natin sa aklat ng Mark 16:15-16. Isa pang patunay dito nang sabi doon, He said to them, Go into all the world and preach the gospel to all creation. Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned. Maliwanag po dito mga minamahal na mga kapatid. Kung sino raw po ang sumampalataya at mabautismuhan, ay siyang maliligtas. Pero ang hindi sumampalataya, sila'y parurusahan. Kaya pagkatapos na ating masumpungan ang mga katuruan na ipinagkaloob ko sa inyo sa loob ng mga ilang buwang nakalipas, nandun po bahagdan ng ating pag-aaral, kinakailangan po ng bautismo, ng paglilinis ng ating kasalanan. Nang sabi ng ating Panginoong Hesus sa pamagitan ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa Ephesians 4:5, only one Lord, one faith, and one baptism. That is the acceptable to God. Katulad ng pinangaral mga minamahal na mga kaibigan ni Apostol San Juan, ni John the Baptist, samantalang siya ay nagtuturo at nangangaral at maraming mga tao ang lumapit sa kanya doon sa sabi dito in Jerusalem. In all Judea and all the region around the Jordan went out to him and were baptized by him in the Jordan, confessing their sins. So maraming mga tao po samantalang nangangaral itong si John the Baptist. Maraming mga tao ang nagsisunod sa kanya at binautismuhan sila doon sa ilog ng Jordan, in the Jordan River. At doon po sila ay nabautismuhan. At ito pong bautismo na ito ay binigyang halimbawa ng ating Panginoong Hesus. Nang samantalang si Juan siya ay lumapit kay Juan doon sa ilog ng Jordan in Matthew chapter 3 verses 13-17, the record were there. Then Jesus came from Galilee to the Jordan to be baptized by John. But John tried to deter him, saying, I need to be baptized by you, and do you come to me? Let it be so now, according to Jesus. Let it be so now. It is proper for us to do this to fulfill all righteousness. Then John consented. Maliwanag na sinabi po ng ating Panginoong Hesus kay Juan na ito ay nararapat na gawin upang masunod natin, magampanan natin ang katwiran, ang pagiging matuwid. Then siya ay binautismuhan ni John. At pagkatapos noon, in verse 16, as soon as Jesus was baptized, he went up out of the water, and at that moment, heaven was opened, and he saw the Spirit of God descending like a dove and lighting on him. So nandun po ang pagkatapos na siya mabautismuhan, ay dumating daw po sa kanya ang Espiritu ng Diyos na bumababa mula sa langit na katulad ng isang kalapati. At mayroong tinig na nangsasabi doon, and a voice from heaven said, This is my Son, whom I love. With him I am well pleased. Ito ang aking anak na kinalulugdan, na aking minamahal. Mga minamahal na mga kapatid, mga kaibigan, maliwanag po dito ng ang ating Panginoong Hesus ay bautismuhan. Siya ay naandoon sa ilog ng Jordan at siya ay binautismuhan ni Apostol San Juan upang maganap daw po ang
ang katwiran at yung pagbibigay halimbawa sa bawat isa sa atin. Isang patunay pa rin po na nakasulat sa aklat ng mga gawa na kung saan samantalang si Philip ay naglalakbay from Jerusalem to Gaza, ay kanyang nakasakay o siya ay ginabayan ng ating Panginoon na siya ay sumakay doon sa eunuch. At itong eunuch na ito ay nagbabasa ng scroll, may kinalaman sa mga sulat ni Isaias. At ipiniliwanag ni Philip kung ano ang pakahulugan ng mga binabasa niya mula sa writings ni Propeta Isaias. At pagkatapos noon, naliwanagan itong eunuch na ito at tumigil ang karwahay, tumigil ang kanilang sakyan doon sa may ilog. At ang sabi ng eunuch kay Philip, as they traveled along the road, they came to some water, and the eunuch said, look, here is water. Why shouldn't I be baptized? And he gave orders to stop the chariot. Then both Philip and the eunuch went down into the water, and Philip baptized him. Isang pagsasalarawan po na kung saan ay kasaysayan ng mga alagad, ng unang mga disipulo sa kapanahonan nila. Itong si Philip, binautismuhan niya itong eunuch na ito. Bating. Na napakahalaga na kung saan ay siya rin naman ang siyang idinidiin sa atin na mayroong mensahe ang bautismo. Ang mensahe na ito ay walang iba kundi kung paano ang ating Panginoong Hesus. Siya'y namatay at siya'y nabuhay maguli. Idinidiin sa atin ni Apostol Pablo sa kanyang sulat na ganon din ang pagsasalarawan ng bautismo para sa atin. Don't you know that all of us who were baptized into Christ Jesus were baptized into His death? We were therefore buried with Him through baptism into the death, in order that just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life. Maliwanag dito mga minamahal na mga kaibigan, mga kapatid, na napakahalaga ng simbolo ng bautismo. Sa pagtanggap natin ito ay parang tinanggap din natin sa ating buhay yung pagsasalarawang tayo ay namatay at nabuhay na muli. Katulad ng ginampanan ng bahagi ng ating Panginoong Hesus. Nang siya ay namatay, then inilibing, and then nabuhay na muli. Ganon din po sinasabi sa atin ni Apostol Pablo, sa pagtanggap natin ito, we are accepting the death to our Lord, to our old sinful way of life. Then while we are burying it into that water, deep into that water, burial of our sins in the watery grave of baptism. Then after that, the resurrection to a new life in Christ. Yun po ang pakahulugan sa atin ng tamang bautismo, tamang baptism. And what does this text mean to us, baptism? The Greek word baptizo means to dip, to immerse, to plunge under water. Kinakailangan po ay doon sa ilalim ng tubig. Hindi po doon sa wisik o sa buhos, kundi kinakailangan na ito ay ilibing. Kasi ganun po ang isang bagay o isang tao, isang may buhay. Pagka ito'y namatay, kinakailangan pong ilibing na siya'y natatabunan. Siya ay naandoon nakalubog. Kaya yun po ang meaning ng baptizo. To dip and to plunge, to immerse underwater. And during the time of the apostles, lots of people, men and brethren, what shall we do? Yun po ang katanungan in Acts 2 verse 37. Ano po ang nararapat nating gawin?
Ano ang mga bagay, mga pamamaraan para ang isang tao ay karapat-dapat na mabautismuhan? Una po, they should repent. Kinakailangan yung sila ay nagsisisi sa kanilang kasalanan. Katulad na ating pong binasa kanina doon sa Mark. Di po ba? Kinakailangan sila ay magsisi sa kanilang kasalanan. Ang sabi doon sa Act 2:38, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of your sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Maliwanag po dito, mga minamahal na mga kapatid, mga kaibigan. Kinakailangan na tayo ay magsisi at mabautismuhan para tayo ay tanggapin, sabi dito, para tanggapin natin ang kapangyarihan din naman ng banal na Espiritu sa ating buhay. So, kinakailangan una, repent. Pangalawa, we need to believe. We need to accept how Jesus died for us. We need to believe in Him. Mga minamahal na mga kaibigan, ganito po kahalaga ang bautismo. Naalala ko nung ako'y bata pa, nabanggit sa akin ng aking mga magulang. Ako raw ay nabinyagan mahigit 1 taong gulang. Pero noong time na yun, hindi ko alam kung ano yung binyag kasi bata pa. Sanggol pa lamang. Ang isa pa lang dapat na tinatawag dito na bautismo ay dapat nagsisisi. Ay yung bata hindi pa siya makapagsisisi dahil lang sa hindi pa niya alam kung ano ang kahulugan ng kasalanan. Pangalawa, hindi pa siya sumasampalataya dahil hindi pa niya kilala. Yung wala pang 1 taong gulang, bibinyagan o babautismuhan. Sa banal na kasulatan, hindi po yun ang tama. Ang tama po, kinakailangan na ikaw ay sumasampalataya sa ating Panginoong Hesus. Katulad sa panahon ng mga alagad sa Acts 8:37, if you believe with all your heart, you may be baptized. Ang sabi doon sa Acts 8:37. Kinakailangan po yung pananampalataya. Nakatulad po na ating binasa rin kanina doon sa Mark, na those who believe and be baptized will be saved. Napakahalaga po nito mga minamahal na mga kapatid. Una, repent. Pangalawa, believe. And number 3, learn. Dapat tayo ay naturuan. Paano tayo sasampalataya kung hindi naman natin nalaman ang ginampanang bahagi ng ating Panginoong Hesus? Di po ba? Dapat tayo ay naturuan. Kaya sa loob ng mga buwan na ating pinag-aralan, marami na po akong naibigay na mga mensahe. Pakinggan lamang po ninyo at pag-aralan ng maigi. Nandun po, ito'y makatutulong sa inyo sa pagtanggap sa ating Panginoong Hesus bilang personal na tagapagligtas. Maliwanag po ang sabi ng mga talata dito sa aklat ng Gawa in Acts 2 verse 41, then those who gladly received His word were baptized. Yung mga tao raw po, mga minamahal na mga kaibigan, mga kapatid, doon sa kanilang kapanahunan ng mga alagad, sila'y masayang tinanggap nila ang salita ng Diyos at sila'y nabautismuhan. In that day, about 3,000 souls were added to them. Sa araw na yon, mga minamahal na mga kapatid, mga kaibigan, about 3,000 souls were added to them because they were baptized. So, ang simbolo ng baptismo, kayo'y mapapadagdag doon sa grupo ng mga taong sumasampalataya sa ating Panginoong Hesus at naghihintay sa Kanya. Kaya't ang mga steps na ito ay napakahalaga sa bawat sa atin, mga minamahal na mga kaibigan. Steps to baptism: repent, a genuine sorrow for sin. Believe and an acceptance of Jesus as both Savior and Lord. And learn the instructions and the essentials of biblical faith. Yun po napakahalaga para sa bawat sa atin. Isang katanungan po na nais kong iwan sa inyo at sa akin.
Kayo po ba ay nagnanais na magkaroon o makatanggap, makaranas ng ganitong tamang bautismo? Pagkatapos na kayo maturuan ito, matuto ng mga bagay na ito. Mayroon po akong mag-ama dito po sa aming church na nakahanda sila sa bautismo. Anytime na magkaroon ng bautismuhan, ng binyagan, ay sila po ay nakahanda na tumanggap ng bautismo. Sa inyo rin po, mga minamahal ng mga kaibigan, saan man kayo naroroon, kung pagkatapos na kayo ay makasumpong ng katotohanan ito, at inuudyokan kayo ng banal na Espiritu na tanggapin ang katotohanan ito at tanggapin ang ating Panginoong Hesus bilang personal niyong tagapagligtas sa pamamagitan ng bautismo, mag-message lang po kayo sa akin, saan man kayo naroroon. At kung magkaganon, ay aking mai-refer kayo kung sino ang pastor na malapit sa inyo. Kung ano ang church na malapit sa inyong lugar na pwede kayong mapaglingkuran. Yan po ang bahagi ng inyong lingkod na tagapagdala ng pabalitang ito upang kayo magabayan sa daan ng katotohanan. Na katulad ng ibinigay ng ating Panginoong Hesus, katulad ng aking binasa kanina, Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the age. Amen. Mga minamahal na mga kapatid, ito po ang panawagan ng Diyos sa inyo at sa akin. Lumapit lamang po tayo sa Kanya. Sumampalataya tayo sa Kanya. Tanggapin natin ang Kanyang ginawang pagliligtas sa atin. Higit sa lahat, sa pagtanggap natin ito, upang lubusang maging malinis tayo sa ating pagkakasala. Magpabautismo tayo ng tamang bautismo. Ito po ang unang bahagi ng ating pag-aaral. Next week, ating ipagpapatuloy po ang part 2 ng ating pag-aaral. Subalit sa gabing ito, aking iniisip na nawa ang ating napag-aralan ay isang bagay na kung saan ay nakadulot sa inyo at sa akin ng gawang kabanalan at tayo ay mamuhay na kasama ng ating Panginoong Hesus sa magpakailanpaman. Bago po tayo lubusang matapos sa ating pag-aaral, nais kong ating pagbulay-bulayan ang isang mensahe ng awit na kung saan ay aking nakita ito dito sa YouTube. Ito ay isa po sa na iniyahan natin noon na umawit para sa atin. At mayroong magandang mensahe itong nais kong idiin. Kaya atin pong pakinggan ang mensahe na ito na kung saan ay napakahalaga. Ang sabi po dito, ngayon ang araw ng kaligtasan ng na binibigay sa atin ng ating Panginoon. Kaya tunghayan po natin ang pabalitang ito na kung saan ay napapanahon sa inyo at sa akin. Ito po ay bibigay sa atin ni Sister Jeremy. Maganda po yung kanyang mensahe ng awit sa YouTube. Pakinggan po natin ito. Saan ka nabubuhay, mahal na kaibigan? Sa Diyos ba o pansarili lamang? Saan ka patutungo, langit ba o impyerno? Isipin mo ito, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating.
lamang. Ikaw ay naging tao, mahal na kaibigan, upang maglingkod sa Diyos lamang. Hanapin mo ang daan tungo sa kaligtasan, makakamtan mo ang buhay na walang hanggan. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Magpasya ka ngayon habang may panahon. Alinlangan bawiin mo ngayon. Huwag kang magpaliban, huwag kang mag-alinlangan. Pinto ng iyong puso ay pagbuksan. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Opo, mga minamahal na mga kaibigan, mga kapatid. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Ngayon ang araw ng pagliligtas ng ating Panginoon. Baka ang bukas ay hindi na darating. Kung kaya nga't ngayon, habang may panawagan siya, buksan natin ang ating puso para sa Kanya. At tayo ay mamumuhay kasama niya magpasawalang hanggan. Nawa, ang mga mensaheng ito ay pagbulay-bulayan po ninyo. Ang Banal na Espiritu ang siyang tutulong sa inyo, sa inyong pagdidesisyon. Mensahe lamang po ninyo, mag-message lamang po kayo sa akin upang kung magkaganon, magabayan ko kayo sa kung ano at kung saan, kung kanino kayo nararapat lumapit, saan man kayo naroon. Ang biyaya nawa ng ating Panginoon ang managana sa inyong lahat. Tayo muna po ay yumuko sa ating panalangin. Kagalang-galang po naming Diyos, sa mabanal namin makapangyarihan sa lahat. Tunay po, ngayon ang araw ng kaligtasan. Hindi namin alam kung ano mangyayari sa kinabukasan. Subalit, sa diwa ng aming mga pinag-aralan na inyong salita, ang tamang bautismo na nararapat naming gawin at sundin. Naway ito'y patuloy na ituro sa aming mga kaibigan dito sa Facebook Live at sa YouTube, na kanilang tanggapin ang tamang bautismo na kung saan ay magiging daan upang sila ay maging handa sa inyong malapit ng pagdating. Alalahanin, Panginoon, ang bawat isa. Tulungan ang mga nakikinig dito sa Facebook Live at sa YouTube sa pagtanggap ng mga bagay na ito at ang kapangyarihan ng Banal Espiritu ang siyang patuloy na tumulong sa kanila sa kanilang pagdedesisyon. Ingatan, Panginoon, bawat sa amin. Pagalingin po nawa, Panginoon, ang aking mga kaibigan, mga kapatiran na mayroong mga sakit. Kayo nawa ang siyang tumulong sa kanila upang manumbalik sila sa dati nilang lakas at sigla. Subalit ang lahat ay mangyari sangayon sa inyong kalooban.
Pagpalain din niyo, Panginoon, ang bawat isa ng mga nagugutom at nauuhaw sa panahon sa ngayon gawa ng pandemic. Pagpalain niyo sila sangayon sa kanilang pangangailangan at sangayon din sa inyong kalooban. Higit sa lahat, Panginoon, ay pagkagutom at pagkauhaw sa inyong salita. Naway ang mga salitang ito namin pinag-aralan ay makapagbigay busog sa kanila sa pang-espiritual na pamumuhay at lalago sila sa tamang daan at pagkakilala at pagtanggap bilang personal tagapagligtas sa aming Panginoong Hesus. Maraming salamat sa inyong pagdinig sa aming dalangin, ang buong kapayapaan na maghari sa bawat isa sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. May God bless you all, my dear friends, wherever you are. Thank you very much for watching. I hope you learned a lot and share this truth to others para tayo pong lahat ay maging kabahagi na tagapagdala ng pabalita ng Diyos sa nagtatapos na sanlibutan ito. May God bless you all and stay safe, everyone. Thank you.